So, ang topic namin today is Filipino toxic traits. Kakarating mo lang, uy, ano ba? Yung separation ng state tsaka sa church. Kasi parang tayo mga Pilipino, halos lahat ng mga decision natin sa buhay, halos laging kay Lord. Dapat magtanaw tayo ng utang na loob. What's up guys? Welcome to Monday na naman podcast, where we talk about career, relationships, adulting stuff, and everything in between. So we are your hosts. I'm Tiara. Ang puka ng Elio ay Miro. Ang boy pantog ng Tondo. I'm Aldrin. Ang boy next door ng Etivax, and I'm Von. Ang gym boy ng QC. Alright. So, Miro, recap ng last episode natin. So, sa mga hindi pa manood kayo. Yung last episode namin, we talk about corporate red flags. So, more of basically based on our experience. In corporate business, basta red flags in work setting. So, yun. Kaya kung kayo yun, tigil-tigil lang yun. Isa ako dun sa mga yun. Ayun, no? Sip-sip. 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 Si Tiara. Magaling sa sip-sip. Hey. At ay dyan, ano nga ba ang topic natin So, ang ngayon, topic Tiara? namin today is, dahil puro red flags, ituloy natin ang red flags. Oh. So, ngayon naman, Filipino toxic traits o mga red flag ng mga Pilipino. Paano yun Chinese ka? Nag-loading ako doon. Parang, sige, mga Chinese red flags ang bibigay ko Hindi, joke for lang. today's episode. Filipino at third ka naman. Sige, diba? Filipino naman ako. Dito naman pinanganak, guys. Grabe kayo. Hoy, Alice Go. Oo. May kaso ka pa. Hoy, Pinoy nga si Alice Go. Huwag kang Hindi pa napapatunayan. May birth certificate. Wala. Tigil. Joke lang. Sige. Ay, yung mga toxic Filipino red flags. Ay, ang dami. Mekos. Toxic na red flag pa. Ay, ganyan kayong mga Pinoy. Ayan. Double negative so Oo. positive yun. Ay, hindi. Nagmat. Wow, nagot. Hindi ko naisip yun. Ay. Pero bago tayo mag-start. Ay, sorry. Malayo yung apira natin. Malayo. Ay, teka lang. Yun nga, sabi ko bago tayo mag-start. Okay, bago tayo Mag-pray mag-start. muna. Bago tayo mag-start, tayo magdasal muna. Joke lang. Hindi. Kung napapansin nyo guys, nag-upgrade na. Wala na tayo sa condo namin. Nandito na tayo ngayon sa Suha Studios. Ang next na official home na raw ng Monday na naman podcast. Yay! So, follow nyo sa Instagram, Suha Studios, and on Facebook. Nandiyan. I believe may TikTok. May TikTok na rin ba si Suha? Ayan, meron na rin. Gagawan. Basta, dalagay namin yung links down below. And yun, kung gusto niyo mag-shoot ng photoshoot, video, or kung nagpa-podcast din kayo, huwag niyo lang kaming gagayahin. Oo. Bakit? Joke lang, nandito na to kanina. Hindi kami nag-isip nito. Pero yun, mag-book kayo sa kanila sa may Scout Lazcano sa Quezon City. So yun. Sheesh, Abangan nyo rin si dito. Tiara sa labas pag mag-shoot kami dito. Nagtitinda ako ng mga chips dyan. Ako bahala sa inyo. Hindi Magtatayo na kasi ng pogo si Sorry. Tiara. Yung third floor nito, magiging pogo. May casino sa taas na mamaya. May tinatorture. Okay, so ayun, i-follow nyo si Suha Studios, guys. Maraming, yung mga creative people dyan, magandang puntahan. I-check out nyo sila. And very accessible. Ganda nung photo studio dyan. Kung mga, mga tropa ang gusto mag-shoot ng photos and mag-jowa, kayo na lang. Sana all. Sama nyo si Tiara. Ako taga-photos. Ako taga-picture sa inyo. So ayan, sige, bago tayo mag-start yun lang. Yun lang yung gusto namin sabihin. Kasi baka naninibago It's yung a milestone. Layo, oh. Grabe. Kaya namin, oh. Wala na kami sa squatter, pre. Kasi di na kami makakapag-appearan Kami na lang. Parang hindi siksikan dito. Pasahan na lang, pasahan. Kaya sa mga gustong mag-guest pala, yan, no? Maluwag. Maluwag. Pwede rin dito. Kasha. Mga bilibining Pwede- Shaman. Shama. Ay, kasha shaman dito. Ayan, isa toxic Filipino trait yun, nagsisiksikan sa jeep. Kahit kalahating puwet na lang. Dahil hindi maayos ang public transport dito sa Pinas. Ang galing ng transition. Relax ka lang. Sige, game na Kayo tayo. Game. Sinong gustong unang maghinanay? Hinanay. Hindi, Yung mag-share medyo lang. top level muna, hindi yung ka-trigger Sige, mo. yung na lang, yung
Ako yung ano dito. Ikaw yung Ako yung ano, red toxic flag. dito. Filipino time. Kasi hindi naman yun. Ay, ano ba yung usapan natin? 11. Consistent late ka ba? Consistent late ka Medyo. ba? Hindi, pero, ayun. So, yung Filipino time sa mga international viewers, wow! Mga hindi alam. Yung Filipino time kasi is, Baka nagtatagalog yung international view. Tagalog na mula intro. Title pa lang na naman. Wala na. to explain Filipino time, ni hao. Ni hao. So, ayun nga, explain yung Filipino time. Baka kasi iba, hindi nila. Sige. Diba? Kayo ginajudge yun. Sige na nga. So, Filipino time is, Iba nga kunyari na pag-usapan yung 11:30, Mm. dadaliting ka ng 12:30. Yan. Ganon. So, lagi kang late. Yun ang Filipino time. And parang kasi nagiging culture siya amongst Filipinos. Hindi, kumbaga nagiging norm na siya sa mga, na, siya. kung ano yung napag-usapan, 1 hour later dadating yung mga tao. Ganon. at least 1 hour. Lalo sa mga sa mga, kahit yung mga official events, Mm. like birthdays, debut, laging may, talaga 1 Later hour nagsastart. advance. Oo. So, yung iba ngayon, ang ginagawa nila, kunyari, 11 talaga yung usapan. Parang dinalagyan ng buffer. Lagi nga ganun, may buffer talaga. Alam ng late yung mga tao dadating. Yes. Yan, Sino ba Monday late na ngayon? naman. O, nauna ako sa'yo. Uy, wait lang. Nagkasabay tayo sa baba. Pero Ay, pero on time naman kami ngayon. Oo. On the dot. Pero Kasi- hindi pa rin early. Pero ang question ko, Parang bakit naging on the dot, pero- 11. Sakto. Hindi daw late yun, di ba? Mga explanation ng laging late. Uy, di ako late Sakto naman. lang. Pero hindi ako ganun dati. Ngayon. Bakit nga? Kasi parang... O nasanay ka na dati na parang, ay ako na lang lagi yung maaga, mapapalate Uy, na lang. ganun din ako. Hindi. Nagkaroon ako rin ng ganung mindset na parang wala pa namang tao doon. So, magpapalit na rin ako. Ganun. Pero ngayon, recently, hindi naman ganun talaga. Like, late lang ako nagigising talaga. Tapos Baka minsan, sa di edad ba, na yun. Oo. Old age. Minsan kapag maaga ka dumating, sabihin sa mag-chat ka muna sa group chat, uy, nandiyan ka na ba? Sabay na tayo makyat. Pero parang late ka na nga, sabayan mo na lang yung May mga kilala pa ako. Sino? Magtatanong siya, nasan na kayo? Pero hindi pa alalar. Ay. Nandun na tayo. Kilala ko yan. yung Nandun na ulupong lahat. na yan. Paulo ulupong. Sarmiento ba yan? Talaga ba? Oo. Ano Nasaan na kayo? Tapos gusto niya may grand entrance siya. Oo. Gusto niya nandun na lahat. Ay, Bago nako. siya dadating. Siya ang ulupong. Ito. Wala. Pero alam mo, yung dun sa ganun, weird no? Kasi tignan mo, parang Filipino culture siya. Pero parang pag alam naman ng mga tao na kailangan nila on time, kaya naman. Kung di ba sa airport? Sa work. Oh, sa airport. Wait lang. Meron ka din namang entry sa airport. Okay, kaya nga. Kaya natuto na ako. Nakwento na yun sa last episode. So that nakinig kayo dun sa dati. Hindi ko Pero, na ulitin. Hindi, joke lang. To be fair, meron kasi consideration na commute, ganyan. Na hindi naman ma-efficient yung dito, matatraffic ka, ganyan. Kahit na lagyan mo ng leeway, pag minsan hindi mo rin ma-foresee na sobrang traffic. Oo. Tsaka, nung natry ko yun nung nasa corporate ako. Tinry ko mag-commute. May siguro 2 araw na tinry ko talaga. Kailangan mong magbigay ng 2 hours at least. Totoo yan. Kaya wala 2 hours papunta, 2 hours pa uwi. Ano na lang, wala ka ng pamilya. ganun. Uncontrolled mo yung lalo yung mga trains, hindi mo naman kasi expected yung oras dito. Kaya yung Wala mga ka tao, Talaga doon. nagsasabi na, hindi, wala akong time para gawin yung ibang mga bagay na yan. Kasi nga, wala naman talaga. Wala silang naman time. talaga. Totoo yun. Ipapahinga na lang nila yun. True. And dahil ang dami mong oras na spend sa commute, yun, yung sleep mo, late ka na magigising. Oo. It's a cycle. Kumbaga nag-domino effect na siya. Oo. So, hindi namin kasalanan. Usual na yun. Yun ang Kaya kayo, bottom line. gobyerno, ayusin nyo yan. Hindi, pero feeling ko, yun nga. Parang sayang rin kasi yung oras na spend sa commute eh. So, baka... Sana may jowa ka na ngayon kung may ayos taga-drive, yung public no? transport, di Sana ba? dami kong time mag-bumble, di ba? Wala. Ang gulo ng commute dito. May nakamatch kaso traffic bukas na. Huwag na tayo mag-meet ngayon. Puro kasi tiga Malate yung gusto mong makamatch eh. BGC, ang layo. Oo, wala kayo sa AJC. Lopit lang sa'yo. Mananapat ka lang sa ilog. Oh, uy. Paano kaya ayun. ako? Cavite. Pero paano ba natin maka-counter effect ang Filipino time?
Wala. Wala. Ganun na lang. I mean, Is- is- ganun. bubuhay Kailangan mo. mo talagang i-adjust yung oras. Kailangan mo daw lead by example. Ganun. Kaso nga, ikaw lang yung nauna doon. Tagal mo nakatunga nga. Parang ako, laging ganun. Di ba? Pag Ito si Mga. Sorry. Sorry na. Hindi naman. Parang lagi ako maaga kasi ayoko nag-intay. Hindi, ayoko nag-aantay. Okay. Kaya parang kumbaga ayoko magpaantay ng iba. Kaya ayoko mag... Okay. Gets. So, lead Para by pati yung mga errands, minsan okay yung maaga, di ba? Alam mo, pagka nag-ano nga kami, kunyari kahit ngayong grocery, siguro nasanay ako na parang mas maging efficient na sa oras. Yung hindi na ako yung nag-grocery tapos naglalakad-lakad lang sa grocery. Kaya, May listahan ka na, gano'n? oh, parang alam ko na, naman kahit kunyari bibili ako ng, hindi naman grocery, let's say mall or errands yan. Alam ko na pagpasok ko, ganitong oras ako dapat matatapos. Kasi sayang nga yung oras eh. Yung problema ko sa grocery, tuwang-tuwa ako Pares tayo, mag-ikot. Miro. Parehas kayo ni Paula. Pares tayo, Miro. Ako hindi. Parang tuwang-tuwa pa ako magbasa ng mga Tapos may bata na hindi cute. Sagasaan ko ng cart yun. Tapos hindi ka pa pinansin, no? Hindi ko naman siya papansinin. Grocery theory. Sino ka ba, bata? Grocery theory bata. Bata, nag-grocery. Pero yun, di ba? Pero feeling ko nga naging ano na lang yun. Pero, feeling ko nga para ma-counter yun, parang magkaroon ka ng friends na hindi lagi. Oo. Kasi Sa'yo na yun. nanggigaw mo ng iba. Pero paminsan paano ako hindi malilate? Pero paminsan. Feeling ko kasi nga alam mo na parang, ay ganito naman Hindi, sila dati. Hindi, pero yung mga di na naman, nalilate pa rin ako, pero alam ko namang on time kayo. Hindi kasi tayo, matagal tayo magkakaibigan. So, kumbaga, Alam natin di sino ka na yung- mahihiya. Iya. Di ka na mahihiya. Mahiya ka naman sa amin, uy. Oo nga. Porket matagal sige. Si Aldrin galing pang Etivax. Tapos sabay lang kayo, ikaw onting... Oo nga. Skyway naman to. Skyway naman. Iyon sa yung sorry na. daan. Pero yun nga, totoo. Pero feeling ko yun lang yun. Kasi Bago na ako. feeling ko ano nga yun, mindset lang na pag alam mo yung kasama mo. Minsan ako ganun eh. Kaya ko naman maaga, pero pag alam ko yung imimit ko mga late, parang ganun ako na parang Tama. papalate na nga din ako. Ganon kami sa office, kaya parang nadadamay na rin sa work. Yung nanay ko kasi parang, siyempre siya yung may-ari. Late na siya pumapasok. So ngayon, yung mga tao, Late na sila. okay Late lang. din? Oo. Oh, Parang ang official namin, time in is 8. Dumarating mga tao, 9, 9:30. Ay, ganun. grabe naman. Pero ang naman namin ginagawa, nakadeduct sa kanila per minute. Ah. Kunyari 1 minute late ka, Ganun na lang. deduct sa daily rate mo. Sa mga ano pala, Di ko alam kung pwede sa corporate. Hindi. Depende. Actually, caveat Ibang lang. corporate. Sabihin ko na yung industry nyo kasi kailangan on time. Kasi they follow yung government. Ano. Kasi baka sabihin mo, ay, yung strict naman. Oh, Sabihin bakit? mo, strict. Huwag kayo sa amin magtrabaho. Hindi, kasi may reason. Yun yung business hours eh. Yun yung tama naman. nagpa-follow kayo ng government time. So, kailangan ganun. Pero meron din namang corporations na ganun Bank. ka-strict. Ah, Oo, ganun. oo. Yung Meron. mga... Hindi sa kasi local parang companies. nilalagay nila ng ganun sa, sidetrack. Parang ginagawa na lang din namin yun para manghinayang sila doon sa... Totoo naman. Kasi kung bibigyan mo ng grace period, doon na lang sila lagi papasok. Hindi rin naman sila nag-a-adjust sa hapon. Tsaka nag-charge din naman, parang ang to counter doon sa mga late, lagi naman din sila nag-OT. So, binabayaran naman namin yung OT nila. So, lagi silang late mapasok, late sila umuwi. So, sabi ko nga, bakit din na lang natin i-adjust yung... What if Oras. flexi time na lang sila? Kunyari, 9 pumasok. Hindi rin gagana. Nasa culture, Kasi nga nasa ano boy, di ba, yung Oo. sinafollow nila yung sa yung government may... Pag late sila, wala. Oh. May cut-off Walang ba yung mga kita. processing nyo? 8 to 5 na. As in, okay. Kunyari, pag magpapasa ka na dun sa government counterparts mo ng 4-ish. Wala na. Minsan maaga na yun eh. Parang hanggang 5 tapos pero nagka-cut off na ng maaga. Oo. So yun. Kaya may industry rin sa mga, alam ko mostly IT friends, pero may mga industry rin or type of business na. Kaya na-imagine yung sobrang Time specific. culture shock ako nung pagpasok ko sa amin. Parang sabi ko sa amin, pwede malate kahit adjust mo na lang sa dulo. Oo. Sa IT kayang-kaya Hindi, eh. binatuwa ka ng nanay mo. Ha? Binatuwa ka ng nanay. Hindi, batuhan ko siya eh. Shout out sa'yo, Ay, tita. grabe ka. Shout out sa'yo, tita. Joke lang. Joke lang. Gumanti, oh. Oo. Uy, may pahipon pa si tita. Huwag kang ano. I am the leader now. The joke lang. Okay. Move on na sa Filipino time kasi sige. nasasaktan na ako. Ikaw, Aldrin, anong masasabi mo sa toxic? Red flag. Ako recent issue to eh. Hey, Yung- chismis. Medyo politics siya. Blue. Di ba meron, yung separation ng state tsaka sa church?
Kasi yung meron tayong recently yung divorce bill. Kasi parang tayong mga Pilipino, halos lahat ng mga natin, parang decision natin sa buhay, halos laging kay Lord. Di na. Sa religion naman. Hindi mo related sa church. Yun na rin yun eh. Hindi, parang laging... hindi, Kunyari, may ginawa ka. ganito, i-reword ko. Parang ang moral compass ng mga Pilipino sa religion. Hindi ko kay Lord. Lord, kaya na ako almusal Huwag muna anak. For context, sinabihan kasi siya ni B kanina na huwag magbabanggit ng specific. Oo. Si Lord Si Lord tuloy yung sinabi ko. Pag ikaw tinamaan ng kidlat ngayon. Ay, kumulog Pwede naman sabihin church. Wala ka na. Tumatak sa kayo daw ko magsasabi. Honestly, natatakot ako magsabi ng specific. Si Lord na lang. Natakot siya makancel. Okay lang daw makancel ni Lord. Sorry anak, puno na kami sa langit eh. Pila ka muna Ay, sige, tuloy mo na. Okay. Tuloy mo. Nagpawisan ako. Hey. De, joke lang. Ay, sige, joke. tuloy mo na. Okay. Kasi diba halos lalo na yung mga matatanda. Kasi sa inyo ba, ganun ba sila? Kasi ganun yung parents ko eh. Kunyari, may ginawa kang parang hindi norm nung mga time ng magulang natin. Ninakaw mo yung malaking C sa... Ay, hindi naman yun. Ay, wala ako. Hindi tayo amin doon. Di ba yun na rin? Hindi ako yun. Joke lang. Pero to be fair, ganun rin naman sa ibang bansa. Pero yun nga yung mali. Diba? Parang... Sobrang embedded lang kasi nun sa Kasi atin. kunyari, may... Pati rin naman sa Middle East. Well, Yung mga ganun, yung mga strongly religious countries, talagang parang nagme-mekos-mekos yung state and church. Pero kasi, ewan ko, sobrang solid kasi talaga ng Pilipinas. Hindi, ang pangit siguro sa atin, kasi kung makikita mo yung, kunyari, let's say sa Middle East, lahat sila ganun. Sa atin, parang pang-front lang natin yung pagiging mabait natin sa religion, pero ang dami nangyayari sa ilalim na, di ba, parang fucked up. Kumbaga, hypocrite. Bakit? Nakikinig ako sa sinasabi niyo. Priley kasi to eh. Hindi, nakikinig ako. May sasabihin kasi ako, inaantay ko lang siya magsabi. Dominican. Yan, mga Pero mo, Dominican. may may puti. May rosaryo yan. Hindi, sasabihin ko nga, nag-agree ako. Kasi nga yung, lalo dito, hindi naman, yun nga, sabi mo, di ba, sa mga middles, minsan, parang siguro maybe 90% or, I don't know, like, solid sila. Like, solid. Pero Sila dito, talaga na- pero dito kasi talagang- marami rin namang, marami din okay. namang, Sa I mean, may majority, pero, so hindi inclusive kapag ganun yung, Pero yun pa rin yung mali. Na Oo, i-base mali. mo sa... Ayoko magsabi ng masama. Pero i-base mo kasi sa isang scripture, yung mga gagawin mong policies sa Gawin na natin, gobyerno nyo. example yung lately yung divorce law, di ba? Oo. Which is, ang daming, like parang hindi nila nakikita yung reality. Baka yung sa scriptures natin dati, wala pang rape, wala pang domestic Bugan. violence, Bugan. baka walang nakalagay sa scriptures. Siyempre, libro yun eh. Kaya Baka nga. naman nila sabihin ng bad things, di ba? Libro nila Tsaka, yun. di ba yung libro nun? Hindi naman lahat ng scriptures nun pinasok sa Hindi, tsaka Bible, di ba? hindi Pinili siya yun eh. to be taken literally. Oo. Yung mga nakasulat. Tama. Pati yung Soji Bill, di ba? Akala ko soju. Ako sogi. Sogi kasi. Soji ba? Soji? Soji. Soji. Soji ba? Kinorek ka. Okay, sorry po. Sorry po. Sogo lang kasi alam mo eh. Sogo Bill. Parang maganda. Parang maganda. Parang mahal ng bila. 3 hours lang yung binok ko 3 hours lang ito. Tapos May car ganun. park, sir. Eh. Bakit Car may park. pansin? May May pansin. anong tawag doon? Yung pumapasok? Oo, parking fee. Yung, Ayun Hindi doon siya nakatira eh. oo. For Malapit, context, malapit. marami kasing motel sa lugar namin. Naka-penthouse yan sa Oo. Sogo. Service apartment. Bawal kayo dun. So, ayun nga. So, nag-agree ako na parang masyadong hindi objective yung paggawa ng mga policies sa
Sa most countries, I think, Kasi pati naman US, di ba? Talaga Pero ba? ang US? ano lang, ang i-add ko lang, hindi ko kasi alam, may isang ako napanood na ang sinasabi niya, pwede rin naman yung annulment. Pero hindi ko alam ano yung difference. Hindi ko alam like Ang annulment parang sasabihin na parang invalid yung marriage. Oo, kumbaga hindi ano tawag doon? Sexually compatible. Parang the start pa lang failure Sexually compatible. Pero pasok din ba doon ng domestic violence? Ayun, alam ko hindi. Tsaka it's super long process. Trust me, alam ko. Tsaka mahal. Hindi ko kabisado eh. Like years talaga. Diba? Sa pamilya namin. Hindi siya yung parang divorce na... Tsaka pag kinasal... wala ako sinabing hindi ako... Alam ko rin, pag kinasal din kayo sa church, alam ko mas mahirap hindi ko alam kung impossible, pero parang mas mahirap yata. Tsaka magastos, di ba? Yun yung... magastos. Kailangan mo ng pera. Hindi, kaya ako nga natanong kasi, di ba, isa yan sa regular and domestic. Recently, meron akong nakita talaga na nagdadrive ako. Nagbubugbugan talaga yung Saan? Sa loob na sakyan? Hindi. So, nanalo? Sa daan. Parang basta importante. Sino nanalo? Hindi nga lumalaban yung babae. Ay, God. Alam mo mag-asawa. Sabi mo nagbugbugan. Binugbog. Sorry. Binugbog. So, dun ko lang nakita na parang kailangan talaga ng... I mean, at least accessible. Kasi nga, kung mahal yung annulment, paano ka naman Paano mo nalaman mag-asawa sila? Oo nga. Okay. Sinisigawan plus... Legally binding na dapat yung... Or... Basta, for example lang, yung guy magpro-provide ng child support sa akin. Tama. Legal yun, na pag nag-divorce kayo. Pag yung iba parang separation, wala namang legal document. Bibigyan ko yung anak. Wala namang, wala. So, ang lesson dito, wag na magpakasal. Tama. Joke lang. Magpakasal yun. Malinang summary. Manilig kayo. Yun lang yung Hindi, ang summary is... makinig kayo sa mga Hindi, ang summary is talagang dapat maging mas objective tayo. Tingnan natin yung realidad, mga politicians. Minsan kasi, di ba nga, nakikisaw-saw na nga yung, parang naghahalo na yung church and state. Tapos, yung mga tao, oo naman ang oo. Di ba? Parang kumbaga, yung public din yung nagkukonsinte na, sa bagay, tama si Archbishop Miro Nieva. Tama si Pastor. Naka-block pa ako dito. Ingrained rin sa culture natin as Pinoy is yung religious. Which is hindi naman mali totally. Pero hindi naman tayo kontra sa religion, di ba? Wala naman. Parang kumbaga naghahalo lang siya talaga. Baka ma-taken out of context. Oo nga guys. Hindi kami dito. Gawan tayo ng real. Excommunicate na tayo ng church. Oo nga. Hindi, gusto lang natin sabihin, maging inclusive. Lalo kung policies. Hindi. Kumbaga maging realistic. Sa nangyayari talaga on the ground. Diba? Kasi regardless paano kung hindi ka Parehas naman... lang naman. Inclusive and realistic. Inclusive na lahat ng religions taken into account? Hindi. Like inclusive for all, even sa wala. Okay. Tama. Like literally good for all. Hindi siya parang pushing in na isang set of parte people. lang. Oo. Kasi meron din naman na mga atheists. So sa kanila parang, it does not make sense, diba? Na may ganun. Tingnan nila yung realidad porket yung mga politicians sarap ng buhay. Hindi nila alam, pati yung public transport, diba, sa buhay. Kaya hindi kasi nila alam eh. Hi guys! Welcome to Cheska Minute! Yeah, I'm back from vacation. As you can see, we're back to our old setup. Yun lang guys, share ko lang. Bakit ba? Anyway, for this week's Cheska Minute, the first chikavidity is Justin Timberlake getting arrested for driving while intoxicated. He was caught by a Gen Z police officer and this guy didn't know who Justin Timberlake was, which was so funny to me. Wala lang, bakit? Ang funny lang na someone doesn't know who Justin Timberlake is. Shout out sa'yo sa Gen Z officer na yan. Anyway, he was caught driving while intoxicated, and also he was charged with 2 counts of traffic violation along with his DWI. So yeah, he posted bail the next day but he stayed overnight in the jail. Sa presinto, basta yun. Next chikavidity is also another arrest. Bakit uso magpahuli ngayong week? What's up with that? Travis Scott arrested for
misconduct in Miami this week also. I think halos sabay lang sila ni Justin Timberlake. Charot. Pero yeah, he was arrested for misconduct while in Miami. He even posted his mugshot and he even made a merch out of his recent mugshot. So, he's really not affected by all of this. He was like, another arrest, wala lang. Kaya may gawin nating merch. Charot! Ginagaslit yung sarili ko kasi parang medyo sad pa ako. I'm back here in Etivac. So, okay. Next chickability is about my girl, Lisa from Blackpink. She's about to drop her new single titled Rockstar on June 27. Guys, let's support my girl, Lisa. She's my fave. Actually, Lisa stan ako. Huh. If you've seen the photos she's been uploading for this single, sobrang bongga ni sis. I love it. Yeah. Lisa is dropping her new single on June 27. So, guys, let's support her. Lisa, I love you so much. Sticking with the Blackpink chickability is Blackpink announces her new tour movie set to drop in the cinemas on July 31st. Born Pink in cinemas, guys. I know ang mga friends ko ay manonood for sure. Sana kayo rin, guys. Kasi we are a Blackpink stan in this family, in this nation. Can't wait for this and can't wait to watch it in the cinemas, guys. And also, limited time lang siya. So, better get your tickets already. So, for this chickability, Spotify announces first of its kind tour partnership with Sabrina Carpenter. So, Spotify will launch a 2 pre-sale offers giving Sabrina's top listeners in selected markets exclusive access to the best seats each of her shows. Guys, parang deserve ko to. What the heck? Parang ako yung top listener ni Maring Sabrina. Spotify. Pero yeah, so top listeners of Maring Sabrina Carpenter will be given exclusive access to the best seats sa upcoming tour niya in the US. Pero yeah, this is the first of its kind for Spotify. And si Sabrina pa yung first artist nila to do it with Spotify. So, your girlie is doing something right. Next chickability is about Just Stop Oil. Ito medyo fun, guys. Ang funny nito, pero like, I have to include this chika balls. Wala lang. Bakit ba? Para alam nyo. So, Just Stop Oil protesters broke into a private airfield to vandalize Taylor Swift's private jet. But it turns out, 2 of those planes na they vandalized was not even Taylor Swift's. So, parang, ano ba yan, guys? Let's do better. Kung magagawa kayo ng mga ganyang shit, ayusin nyo. Hindi yung, inabala nyo pa yung iba. All that effort, and then mali naman pala kayo. Sana ginagalingan nyo, guys, yung research. Hindi nyo kayo maring Taylor Swift. My gosh. Next chickability is about Mr. President Vladimir Putin and North Korea's President Kim Jong-un is seen driving together in a brand new Urus Russian luxury car. Wala lang, it took the social media by storm. Like, you know, these 2 people sitting in the car, driving si Vladimir Putin. It's a sight to see. So, wala lang, just to let you know, baka na-miss out nyo, what are they even planning? Ano kayong pinag-usapan nila sa car? Like, uy, bombahin na ba natin? Charot! Okay, for the next chickability, it's about A$AP Rocky, the pretty boy, the pretty boy of hip-hop, is set to release his new album after, I don't know how many years. Ang tagal na, sis. Parang baka kaya sila match ni Rihanna kasi, you know, his new album titled Don't Be Dumb is set to release August 30th this year. And some of the producers in this album is Tyler, the Creator, Pharrell Williams, Metro Boomin. That's the chika balls for A$AP Rocky. Sana naman, Rihanna, you can drop the album na kasi nag-drop na siya di ba? Parang, shout out kay Rihanna, I miss you, sis! So, for this week's last chickability, of course, I'm saving the best for last, is the historic pop
out concert of Mr. Kendrick Lamar in this house. Shout out to Mr. Kendrick Lamar for a very historic pop-out concert in LA this week. I mean, last week. So, I don't know. If you know, you know na lang. Nahihirapan ako mag-explain, guys. Basta, the Bloods and the Crips are together in one stage. Yun na yun. Parang, wag na nating i-explain. Kung alam nyo, i-research nyo na lang, i-google nyo na lang, napapagod ako. Charot. Yeah, basta alam nyo na yun. Even Snoop Dogg acknowledged Mr. Kendrick Lamar for bringing everyone together. He even performed Not Like Us. Not once, not twice, not thrice, but 5 times performed ni Kendrick. And he also, before I forget, he also gave tribute to Nipsey Hussle and Kobe at this pop-out concert. So, yeah, I will end this Cheska Minute with that chicability. So, see you guys next week! Bye! Sa bagay tayo rin naman kung di natin iti-testing, di rin natin may experience diba? So, siguro nung bata-bata pa tayo na hindi pa tayo nakakapag, alam mo yun, yung mag-drive or ano. Kaya hindi natin siya alam talaga kung ano yung nakikita. Pero honestly, nung nagtatrabaho sa corporate, di ba, nagdadrive ako papasok. Syempre, napaka-grateful na ako doon na nakakapag-maneho ako sarili kong sasakyan, ganyan. Tapos nakikita mo yung mga nakapila ng MRT, talaga sa EDSA. ng bus. Grabe. Tapos magsisiksikan sila doon, di ba? Kaya pagdating mo sa office, na parang nakakalungkot lang sa atin. Kaso, yun nga, tayo mga privilege, minsan may mga problema rin na, parang problema na rin natin na, in a way na tinatanggap na lang natin yun. Hindi naman ako yun Parang ganun. Pero ikaw na-try mo sa PNR, di ba? Medyo mas malala ba? Na-try mo yung PNR na may aircon? Wala pa ng aircon nun? Dati nagpi-PNR si Tiara Oo, dati nung kakalipat ko lang, kasi wala pa akong back pay, so wala medyong pera. Oh, 1 month yun. Nagpi-PNR ako. Tapos yung meron, nasakyan ba yun? Basta wala siyang platform, tatalon kayo. Oh. Para sa Makay, di umabot. Gago, paano yun? Divergent? Yung Paano kung may matanda? Wala, hindi siya bababa. Yung parang isang lang naman. Dapat sa may platform. Parang masyadong mahaba yung train. Putol lang. Oo. Parang masyadong mahaba yung train, tapos wala may... Hindi lahat Pag may sa platform. dulo ka sumakay, wala ka ng platform. Kaya mo yung mga infrastructure na ginagawa, parang sa mga privilege din. Skyway. Kaya, mahal na mahal. Diba? Na-try ko pa dati, yung mag-LRT 1 ako, yung pila nasa recto pa lang. Di ba From Jose? LRT. Oo. Sobrang layo nun. Pag nasisira yung train, ganon. Maging cancer ka. Sa ano nga sa Trinoma di ba yun yung dulo ng... Isa pa yan. Ang haba sa EDSA. Haba yan. Tapos imagine mo, mahaba na nga doon. Sa taas, nakaikot Paikot pa sila. pa. Oo. Ay, na-try ko rin pala yung natirikan ng LRT. Ay, di ba yung lakad ka sa... Sinaklolo ako ni Miro. Anong ginawa ko nun? Kasi wala akong load, wala akong pang Uber, wala pang Grab. Lahat ng tao, nagkumpulan lahat sa isang station. So, sobrang daming tao, hindi ako makasakay na kahit ano. Nag-book. So, nagpa-load ako kay Miro. Talaga. May loading station nga pala ako, guys, sa mga... Joke lang. Talaga, hindi ko maalala. Pero malala, marami namang experience sa train talaga na... Grabe. Pati naman sa jeep, pati sa... sa jeep. Oh. Lahat na. Walang problema mo naman sa jeep. Ako madali sumakay pero minsan yung nagda-drive, parang kakabahan ka talaga. Oo. Na-try ko dati. Pero gets ko naman, ba't sila nagmamadali? Pero Kasi parang... kasaan ako ng Gen- pedicab. Gen- Pagkababa ko ng jeep. Ha? Nagulungan ka talaga? Hindi naman. Sayang. Nasagi ako sa may Sayang. Paano yun? Paano nangyari? Ganun. Hindi kasi nagka-counterflow yung pedicab. So, hindi mo naman i-expect kasi syempre yung kalsada, di ba? Ito na yung shoulder. Tapos nandito yung jeep. Kasya pala yung pedicab. So, pagkababa ko, hindi ko in-expect na may magka-counterflow. Ano ginawa ng pedicab sa'yo? Nagsusorry. Sorry. Wala naman yun. Wala ka Naiyak na ako. Oh. Naiyak na Hindi ako. siya kinuyog ng taong bayan. Naiyak ka na masakit o sa inis? Wala, parehas. Okay. Nainis ako na, bakit dito ka kasi nagka-counterflow? Ganyan. Sorry, ma'am. Walang tumulong sa'yo? Wala naman. Hindi naman ako Walang tumulong sa'yo? Wala. Hindi naman ako na Sabi niya may... bundol ka lang at bangga. nabundol ako. Nasarapan pa nga siya. Saan ka eh? Isa pa. Ganun. Hindi. Nabunggo Gagi. ka lang. Pedicab lang yun. Nabanggo ka rin, Joe. Nabanggo pa rin ako. Oo, hindi sa gasa. Nagas- Pedicab, experience de padjak o de motor? Yung motor. Masakit pa rin. Masakit yun. Liglig.
Oo, yung... Tricycle. Sakit Yun, men. Sakit yun. Oo, di ba? Shoutout natin si Shoutout Kuya. yun. I-guess Shoutout si natin siya Kuya. next time. Ayan. Sakit nun. Iyak ako nun. In relation sa public transpo, isa pang toxic Filipino trait, yung kinukonsinti natin yung norm na mali. Which is... Kunyari yan yung public transpo, hindi nandiyan na yun eh. Traffic. normal na yun, yung no? mga ano nga yun, yung parang yun nga, tama. Parang resilient din na parang, alam mo yun, parang, ay... Resilient in a bad way. Oo. Pero Pero good naman yung resiliency in general. Pero pag yung mga ganun kasi, somehow, parang nagiging ano na din, Kinukonsente nagiging ba? hindrance siya sa, para mag-improve. Di ba? Kasi parang status ko, na parang, hindi, ano to, badge of honor. Isang example, baka i-cancel ako ng mga tiga Las Piñas. Pero, totoo talaga sa Las Piñas, grabe. Parang tigda-dalawang, tigda-dalawang lane lang yung mga sasakyan. Malala talaga. Lahat ng mga tao doon nakasasakyan. Oo. So, sabi ko nga nung nagsa-start pala kami mag-date ni Pao kasi tiga Las Piñas siya, di ba? Sabi ko, ba't napaka-traffic dito sa inyo? Late lang naman ang city nyo. Siyempre, tiga QC tayo. QC, laki-laki ng QC. Tapos sabi ko, bakit ganun? Wala, traffic talaga. Parang kumbaga, Ganun talaga. ganun. Tinanggap na nila na traffic dito. Tapos ang naging solution nila, instead na lakihan yung main road, dumadaan sila sa looban. Oh. Tapos ngayon, yung looban, puno Traffic na rin. Oo, so, pag na-gridlock talaga. doon, wala na. Abang ka na lang talaga. Dasal ka na lang. Tsaka yun, yung mga ano, lalo kapag yung ginagawa naman ng iba, manigiging norm siya. Pero hindi ko rin masisi yung mga chopper na sa jeep. Ganyan, pwede ka. Chopper, ano? Napili siya ngayon eh, no? Driver, no? Driver na lang. Chopper. Chopper. Na ano na. Na parang ganun sila na sobrang nagmamadali. Oo naman, kasi syempre, ano sila eh. Siyempre, kailangan nila kumita. Oo nga. Kaya yung sistema yung mali. Oo, damay-damay ba? Oo. Parang ganun. So, ayun lang. Pero minsan mahirap din I mean, hindi naman jeepney. Pero minsan yung ano, yung sa... Yung sa motorcycle. Recently, medyo ang sama ko ata. Pero pag mga nag-counterflow, hindi ako nagbibigay. Ako rin. Para lang... Para lang matuto. Oo, Ay, para lang matuto na... Kasi kaya rin ganun sila eh. Kinukonsinti na ibang Pero tao. delikado rin kasi para sa kanila yun. Yun nga. So, Sila yung motor, sila yung matapang. medyo sama ako. Pero yun, recently, hindi ako talaga... Dati nag-giveaway ako na parang kung 2 lanes naman, sige, lipat ako. Kahit maluwag yung kaanan, hindi ako... Ako hindi ako mga ganun eh. Unless emergency. Oo, yan. Madami Hindi, kahit sa ano, madami naman dito. But basically, hindi na ako nagbibigay ng ano. Isa pa dyan yung ano, di ba, parang hinuhuli ka. Parang pipiliin ng huhulihin. Oo. Na parang, let's say, yung mga Sorry, hindi ko gets. yung mga public transport like mga jeep, bus, sila yung gumagawa ng mga mali sa kalsada. Pero pag ikaw private vehicle, sumunod ka, huli ka. Bakit sila kinukonsent? Parang ganun. Pre, kasi ako, doon ako nakatira sa Vito Cruz, di ba? Ginagawang terminal yung intersection, yung gilid. So, magta-traffic. Tapos may kita mo yung mga blue boys. Ganun lang sa gitna. Pag inabutan. Huhulihin nila, private vehicle. May nakita ako recently. So, basta Manila. Change siya ng lane kasi may pedicab. Green. Huli. Lumipat. Swerving. Oh. Kasi, no? Nag-swerving. Meron pa sa amin, Kita ko pre. talaga. Pero I mean, sabi ko naman, medyo mali rin naman. Kasi anong gagawin mo? Antayin mo yung Oo. pedicab. Hindi rin diba? naman okay. Nakatambay lang doon. Hindi umaandar, pero mabagal. Pero Go na. Una, di naman pwede ba yung pedicab doon? Yun nga. Oo, diba? So marami naman niya. Pero I mean, yun nga, kawawa rin naman yung... Daming sakit sa ulo dyan sa kalsada, pre. Ayun. Ay, nako. Ay, But no. yan, resiliency. Very wrong ang Pilipinas. Sa part na yun. Oo. Oo. True. May isa pang example dyan, pre, yung pag-election. Yung isa kinakainisan ko. Ano? Pare-pares lang naman yan, okay lang yan. Tama. Diba? Kaya dinanalo yung manok ko eh. Ako rin eh. Totoo naman. Parang nag-give up ka na Alam kahit mo, sino na lang. first time kong maging sobrang ano nun, nung last election. Ako Sobrang din. vocal. Oo nga, pumunta ka pa ng rally. Oh, ikaw hindi eh. Kasi Kamag-anak, BBM trash ka ako eh. Ay, dami ko nakaaway. Las Piñas, Manila, sa mga Blue Boys, tas ngayon BBM. Cancelled na ako. Persona non grata. Tingnan nyo naman yung t-shirt niya. Oo. Sa mga nakakakita. Oo. Oh, ito yung t-shirt ni ano. Ah, You know who.
Pero dinedefend ko talaga yun. Umuwi ako sa probinsya namin. Kahit di sila nakikinig. Taga Norte ka nga pala. Solid snort. Yun. Parang yung mga tita lolo ko doon. Bakit si Lenny yung parehas lang naman sila? Mama mo. Pero ano sila? Na-explain ko talaga. Pero ano sila? BBM. Okay. Kaya mga in-unfriend ko sa Facebook. Kaya hindi natin mapapanood. Pala nyo. Yung mga kamag-anak ko rin, pre, na sobrang hardcore. Tahimik ngayon sa Facebook, pre. Hindi mo na makita ng mga pinopost eh. Puro kagaguhan na lang eh. Ay, nako. Pero yung mali is next election, ganun pa rin maglalaya. Yun nga eh. Alam mo, sobrang... Tika mo, parang nangyayari sa States ngayon. Updated ba kayo sa nangyayari? Hindi. Gago, si Trump na yung number front one. runner. Hindi na si Biden. Hindi na si Maraming Biden. galit kay Biden yan eh. Kahit yung mga... Kasi si Biden parang Ay, yung sa Afghanistan. Afghanistan tsaka sa Ukraine. Pati yung sa nangyayari sa kanila ngayon. Mamaya na tayo sa US, di ba? Oo. Filipino trade. Oo nga. Ikaw kasi binring ako. Toxic. Ayan, toxic Filipino straight. Toxic. Chismoso. Naingelam. Chismoso. Ayan. Sidetrack. Mga nangingialam sa mga bansa nyo ba to? May sarili naman problema yung bansa natin. Ay, nako. Ay, Okay, Ikaw naman, Mira, pre. ikaw naman. Wala, nakalimutan ko na yung sasabihin ko. gaya-gaya ka kasi Yung resilient. mga ito talaga. Hindi, sabi ko na kanina yung sa resiliency na... Kita ng Hindi, sagot mo. Baka ito yun. Bakit Hindi, yun? yung sagot ko talaga yung sa resiliency nung una. Okay. Na parang, yun nga, dahil nga, parang badge of honor minsan yung mga naghihirap. Tama. I mean, gets ko naman, like, totoo naman, badge of honor siya. Pero sometimes, di ba, parang may other side na dahil sa tingin mo, that's how it works, hindi ka na maghahanap ng way. Bigay ka nga ng example. Yung sa commute, kunyari, di ba, na parang, Hmm. normal siya na 2 hours ka magka-commute. Parang, gets ko na magiging proud ka talaga kasi mahirap na talaga. Okay, gets ko na. Pero parang in-accept mo na rin siya at the same time na parang dahil Hindi ka na naghahanap parang ng- resilient tayo eh, kaya ko naman, Parang ganyan. kunyari, dati nga kami, ganito kami nun eh. Hindi. Tsaka, Minsan kunyari, ganyan. instead na maghanap ka ng solution, tatanggapin mo Oo, na lang na siya parang, as... Malakas kami. Oo. na ito na yun eh, kaya naman, ganon, nag-work naman. Parang ganon. Yung okay maging resilient, pero minsan nga, pag sobrahan naman, parang yun nga, yung hardships na pwede naman supposedly could be better. Kaya tuloy yung badge of Wala. honor na yan ng pagiging mahirap or parang less fortunate. Nahihirapan. Ginagamit ng mga trapo na doon sila nakikipag-market na. Ako Ako rin, galing ako hirap, blah, blah, blah. Kahit hindi naman. lumangoy ako sa dagat ng basura eh. Oo. Ayun, patay. Ish, persona non grata ka. Grata ako. Nagkakabite pa naman. Wala ka na sa... Lahat hindi na ako makakita ng kabitek sa harangin na ako. Bawal ka sa all home. Pero yun talaga yung sa akin. Yun yung sagot ko. Pero to add nga doon, parang dahil nga yung mga tao, resilient masyado, hindi rin siya na nagpo-push back kasi sanay na sila. Yun nga. Ganyan. Okay. Pero, moving on, wala akong ganito, pero narinig ko kay Aldrin, madami siyang ganito. Yung mga kamag-anak mong mga chismosa. Sheesh. Sa akin ka naman kasi, hindi chismosa. Parang ang dami lang sinasabi. Sa inyo Na? ba, Parang maraming sinasabi. kunyari, parang mas alam pa nila yung future mo kaysa sa'yo. Kunyari, sasabi nila na, uy, dapat ganito yung kunin mo. Take ka ng ganito. Sabi ko, Sa college pa lang yan, bago mag-college? may bigay ako sa example. sige, Hindi ko pa pangalanan. Huwag mo na pangalanan. Pero si Tita Baby. Pero ito si Tito, ano to eh. Tita baby. Yung taga ano. Ay, gagawin tita akong baby. Pero, pero green flag yung Tita Baby. Green flag si Tita Baby. Sige, si Tita Bebe na lang. Tita, ano, Tito Buboy. Tito Boy. Tatay ko yun. Si Tita na lang, wala na. Si Tito X. Parang sinasabi niya na, uy, mag-take ka ng ano, masters para pag ano, nagtrabaho ka, pataas yung ano mo, sahod tsaka position. Ang take ko kasi, sa line of work ko, sa IT, hindi mahalaga yung masters. Ang mahalaga sa atin, certifications. Experience. Tsaka experience. Eh, hindi niya mag-gets. Parang pinupush niya ng pinupush. Sige, habang ganyan pa yung tatay mo. Pag ano ka, request ka. Sabi ko, pakay mo ba? Pero syempre, hindi ko sinabi. Hindi pa ako ganun ka-vocal nun eh. Sabi ko, pakay mo ba? Pero tsaka, ayoko nang umasa sa tatay ko. Oo. Ano ba? Relax ka lang. Buhay ko to eh. May mga ganon talaga yung mga chismosa.
Tapos yung sabihan ko, kailan ka ba magpapakasal? Ano yung number 1 sagot niya doon pagka ginanon kaya? Ako wala eh. Ako wala talaga. Wala silang masasabing gano'n sa akin. Bakit? Sorry na lang. Bakit? Wala pa akong joke. Hindi, Hindi, kaya, ikaw kunyari, never ka nasabihan ng mga relatives. ako nito lang, nag-birthday yung lola ko last Oo week. nga, ito. Tapos may mga ka-church, mga pastor. Although, makakancel na naman ako. Pero yun, sabi, kailan ka ba magpapakasal? Ganyan. Mag-anak ka na. Ganun. So ako sinasagot ko, mauna ka pa sa akin eh. Kasi joke na. Joke. Pero malala talaga. Ayoko nung nasasabihan ng ganun eh. Na parang kailan ka papakasal. Pero pangunahan ka sa mga Oo, tapos, sa buhay, no? hindi pa nga ako sure eh. Di joke lang. Ay, di, naalala ko lang. Actually, isa nga rin yan sa toxic. Aside doon, hindi ko lang alam ano yung toxic doon. Yung magtatanong ka ng mga out of context na question. Now, hindi ka sure kung bakit. Kunyari, di ba, minsan may sasabihin, ba't di pa kayo nag-aanak? Hindi mo naman alam, minsan health reasons, nagtatry. So, parang yung mga ganong, I mean, aside sa atin, di ba? Sa atin kasi yun mga ganon. Pero meron din mga ganon, ba't wala pa kayo anak ni ganyan? Hindi mo naman alam, meron pala silang Tinatry problem. Oo, na ganon. So, parang, paano mo sasagutin yun? Pangit mo, tita. Di naman kasi ako tulad mo eh, di ba? Di ba, may ganon? So, parang feeling ko, anak eh. hindi masyadong careful magtanong ng... Oo, totoo yan. Totoo yan. Lalo kung ang tagal mo di nakita, so wala ka namang alam, tapos bigla kang... Tapos yung anak niya, wala siyang pambilin Or pagkain. baka yung mga ikakasal, nag-iipon pa. Ikaw magbayad ng kasal. Oo nga. Bakit ka ba Pataambag ka ba? May kikain ka lang naman eh. Sus. Tanong mo kung invited ka. Pwede ka ka ba? Di ba Ay, wala? alam ko na next time na tatanungin, ay, tapos na po. Hindi na tayo in-invite. Binlock kita kaya wala ka nakitang pictures. BBM ka kasi. Ayan, kaka-BBM mo yan. Pero yun, yung mga ganon. Yung mga unnecessary comments din. Doon Yung di mo maiiwan. Ay, isa pa yung tumaba ka na. Ayun, yan. Uy. Tumaba ka. Yung mga Ako wala akong tinatanggap pag sinabihan akong tumaba, sinabihan akong pumayat. Parang na-offend ako para either way. Uy, pumayat ka. Anong pumayat? Buti Tuk na kita lang sa bicep ko. walang ganyan. Sa inyo ba, ganyan talaga? Ganyan Wala sa inyo? naman Sa Meron. family ko wala eh. Sa amin. Meron. Sa Pero amin. parang Yung mga uso ganong eh, comments. Yung parang kakarating mo lang, uy, tumaba ka. Ganon. Ikaw nasabihan ka na. Hindi naman. Meron ka, yung minute mo na tita. Wala. Oo, yung pinakain mo lilibre pa. mo dapat. Oo. Sabi niya parang, sabi niya, tumaba ba ako or nagkalaman Basta, ako? Parang ganun ang sinabi. yung bungad sa'yo, diba? Sana sa amin, ilong mo rin naman, tumaba. Nilibre ko pa siya. Dapat di mo na nilibre, tita, KKB ah. Ano naman yung take niyo Green dyan flag sa naman ano? siya. Parang siguro, hindi lang ako, Mali lang yung wording. Kasi nag-gym ka, di ba? hindi, oo nga. Tsaka yung last na nakita niya ako, sobrang parang college Malnourished ka pa. na eh. Malnourished pa ako noon. Wala kang pambili ng Oo, pagkain. dito wala pa kasi makain dati. Cup noodles lang po kasi kinakain ni Tiara. Hindi ako sanay sa mga ganyan. Pag dumadating ako sa gatherings, ang pogi mo naman. Ay, Joke lang. Joke lang. kailangan. Alam mo kung bakit di siya nakakatanggap ng ganyan? Kasi di naman siya pumupunta sa Oo, gatherings. hindi ako ma-attend. Kunyari may Talaga yun, kaya family may gatherings yan. sa Yoko father lang, side. Okay lang ako dito. Kuya mo ba lagi ma-attend? Hindi. Hindi na rin. Hindi na rin. Pero mo. Kasi pag panganay, obligado ka magpakita eh. Minsan. Lalo na sa amin. Parehas kami ng kuya ko, hindi pumupunta pag father. Si Miro Kaya wala siyang siya choice. nakukuha. Kasi extrovert eh. Lahat. Lahat Siya pa nga talaga. naghahagilap. Wala pa tayong Wala pa gathering. tayong dyan, pa-party. Wala pang family reunion dyan. Siya lagi nagchat-chat sa group chat ng family. Pati kapitbahay nyo, di ba? Ikaw nag Tag everyone. At everyone. Yung mga barangay na handaan lang. Oh, happy Barangay birthday! 838. Barangay. Joke lang. Ayun. Anong tanong mo? May tatanong si Bon eh. Hindi, parang naman Ano yung yung kunyari, take mo di ba ganyan, parang isa pang toxic Filipino trait yung kailangan mong tanggapin or i-respect lahat ng opinions ng elder sa'yo. Ng senior sa'yo. Di ba? Ito yung ayoko rin. Dapat sila lagi yung tama. Oo, ganun. Parang kailangan mo bakit? Mas matanda ako sa'yo eh. Tangin na mo pala eh. Hindi ko nga alam, di ba? Hindi ko alam, nabanggit ko to last episode. Parang, what if kaya pag tayo na yung nasa ganung edad, ganun din kaya tayo? Feeling ko meron. Parang may part D. Pag sinagot ka ng mas bata sa'yo, mababadrip ka ba? Or mapapaisip ka na, tama nga naman siya, no? Ano yung unang reaction mo?
Mababadrip ka or mapapaisip? Feeling ko mababadrip muna ako tapos mapapaisip. Oo. Ako hindi ako magagalit kapag sumasagot siya. Pero kung alam ko namang parang kailangan rin kasi makipag-converse ka as if you're equal. Oo. So parang kunyari kung may mas bata sa'yo, kung alam mo naman mali talaga yung based on sa alam mo, ganyan, edi mag-research ka rin kung tama ba yun. Actually, hindi naman mawawala yun. I think na tayo na in-grade na mag-research, maghanap, crowdsourcing. Wow. kahit naman yan, kahit di naman sa facts. Baka pag-drop lang siya ng deep word. Sourcing. Guys, nagagalit yung anak ko. Paano ba to? Gagi, meron ganun. Alam mo kung bakit? Kaka-Reddit mo yan. Meron akong ginoin sa group sa Facebook. Ganun talaga yung mga tinatanong. Ano ka ba? Pero yung isa, hindi lang naman sa mga facts, like yung opinion. Oo. Nangyari na yun sa akin, kami magkakapatid. Parang bigla akong nakorek nung mga kapatid ko. Pero okay lang, at least, hindi, come to think of it, parang di naman ako na bad trip. Parang mas napaisip pa nga ako. Oo nga, tama nga siya. Parang ganun. Pero sana, maging consistent ako. Ganun, di ba? Pero dapat acknowledge na rin kung tama sila. Oh. Kasi parang paminsan na unahan ng boka natin na porket mas matanda tayo, ganyan. Na ako yung tama. Pero if na-acknowledge, kung later on na-realize mo, tama siya, acknowledge nyo rin na para hindi naman alam mo yun, mawala sa feeling nila yung Minamata ako eh. Bakit? Oo na. Kwento mo. Di na. Oy. Mukhang may sinabihan si Aldrin na mas matanda. Takot. Wala isa. Oy, wala. Kwento mo na. Para Kwento mo na. trending. Ha? Kwento ko ba? Oo, ikaw. kwento mo na. Wala na, persona non grata na tayo sa Manila, Las Piñas. Tsaka Okay lang yung kwento ko. Yung sa jeep. Kasi hatid ko si B pa kanila, papasig. Tapos may isang jeep na nag-cut. As in solid cut Tapos highway yun eh. Sabi ko, napabrakes ako, binusinahan ko, sabi ko, dapat yung mga gantong tipong jeep pini-face out eh. Mga driver, nagkasagutan kami. Tapos sabi niya, wag totally i-generalize. Sabi ko, hindi naman lahat ng jeep, yung mga tipo niya Ikaw lang na lang. delikado. Pero dapat pag ganun kasi, yung driver na yung may mali. Oo. Kasi sa atin, yun nga, isa pang red flag yung sa mga hinahayaan na lang tapos pagkukuha ng mga like let's say licenses. Madaling kumuha ng license. Madaling kumuha na basta may Wala backer. silang proper education siguro ng mga Kasi nga Hindi, palakasan sabi ni B. Palakasan lang. Pero ako, pinano ko talaga. Pinush ko talaga. Binalisong. Pero gets ko naman. Pero kasi May ganun nga. nakakainis May ganun namang delikado comment. kasi talaga yung ginagawa nila. Hindi meron lang delikado para sa akin, para sa pasahero niya. Meron. Pero may nakikita nga ako nun. Hindi ako against sa pero nakikita ko nga yung mga ganun mag-drive. Tapos imaginein mo, pag hindi na jeepney yung gamit nila, like malaki. Kasi isang malaking bus na sobrang... truck. Parang nakakatakot ka sabay yun pag sa sasakyan. Para sa akin kasi Ganun unfair na isisi lang siya huli sa system. May part din yung driver naman. Kasi syempre naman, may choice naman niya gumawa ng mali. Tama naman. Di ba? True. Okay, sige, since na to. Actually, marami pa kaming masasabi, pero... natin, siguro last na Last. toxic kung may naisip pa Si kayo. Tiara meron yan eh. Marami Meron siya isa. Yung parang dapat magtanaw tayo ng utang na loob. Ay. Well, Ayun. parang in a way, rin naman siya. Siguro ako, ko na yun, sa person, parang re-reword ko. Parang nasa tao na yun kung tatanawin mo ba talaga kung may utang na loob ka ba talaga. Pero yung iba kasi, Pinapamukha. pinapamukha na, Na may, pinano kita, utang na loob. pinakain kita ng isang beses Parang gano'n, yung gano'n ka OA. Depende. Oo. Pero kunyari kung talagang malaki yung naiambag sa'yo ng tao, ma-appreciate mo rin naman yung kinontribute niya sa'yo para ikaw mag-give back. Oo. Parang Experience ka ba doon, Tiara, na ganun ka? Na-curious lang ako tuloy. Wala namang specific. Pero, wala naman. ayun lang. Parang, Sa nakikita ko kakilala. lang sa mga Kakilala. friends na dapat may utang na loob ka sa... Hindi, tsaka meron yung magulang mo, ganyan. yung credit hug na wala ka naman talagang utang na loob sa kanya.
Yun yung very Meron wrong. din, Kaya yung stepfather ko, ikaw, na mukha. Anong sinasabi mong ikaw nagpaaral sa amin? Hindi ka nag-aaral eh. Hindi, joke lang. De, pero yun. Mga maling nang hihingi ng utang ng loob. Okay lang makancel ako nun. Nag-celebrate ba kayo Father's Day para sa kanya? Hindi. Nice. Hindi, kasi yung mga Father's Day sa mga tatay lang. Kaya yung mga... Mga pekeng tatay. Hindi, Tatay-tatayan. Hindi kayo pwede doon. At dahil Dark turn bigla yung Monday na naman. Ikaw kasi. Si Tiara kanina yung Ajit eh. Start pa lang Ajit na Ajit eh. Tayo kasi. Mild ka ngayon. Si Juan na ang ajit ngayon. Kaya, Happy Father's Day. Happy Father's Day sa'yo, king ina mo. King ina mo. At dahil dyan, Sige. Doon na. Wala. wala na. Joke lang ako. Ano na lang tayo, masyado nang mahaba. Pwedeng may part 2. Kasi masyadong na-trigger eh. Na-trigger ako nung bandang ulit. Marami pa kaming nasa listahan pero aabot na ng 2 oras. Hindi lang. Ang sasama kasi ng ugali nyo. Kasi mga Pinoy na yan eh, ha? Next time naman, Chinese. flags tayo. Buti na lang, taga Kazakhstan ako. Nananakop. Yan. Ayan. Yan. Nagiging spy. Spy. Papagpanggap. Nagpatan talaga yan para Tiara Tan. para magmukhang siya. Tiara Tand na siya ngayon. Parang hindi naman eh. Bago natin end yung episode, sa ka ba nang galing? Kasi Kasi galing ako sa kakarating ko lang galing Siargao. Gano'n kakatagal doon? Karadyaw. 1 week lang ako doon. Karadyaw. Ano yung Karadyaw? Sabi mo nga, kanina mo ba Hindi ko alam. sinasabi? Siargao, Karadyaw yung... Okay. Ano yung hello, hi, hello, ganun? Parang thank you so much, parang ganun. Tama ba? Salamat Karadyaw. Minsan ganun, di ba? Okay. O sige, highlight ng trip. Highlight Isang linggo lang naman ako nandoon. Matagal na masyado yung highlight. Highlight. Ang highlight ng Nag-surf ka? ay hindi ako nag-surf. Tanga. Pero ang Hindi highlight nag-surf. ng trip ko kasi parang lang talaga eh. Parang nakailang balik na rin kasi kami sa Siargao. So parang yung bonding ng friends. Tsaka alam nila yan kasi dun sa Monday na naman 2 episodes ago, nasa Siargao kayo, di ba? Kaya ni Cheska. 2 weeks ago? Yung lumabas niya. Okay. Sorry. Doon sa Cheska Minute nandun kami. Sa Siargao. Nabubuhay kasi si Tiara sa moment. Kaya di niya naiisip. Hindi ko na At the moment lang siya isip yung past and future. Akala mo live to. Ganon. So, ayun. So, ang na-enjoy ko talaga rin is yung parang yung bonding namin ng mga friends ko na lagi namin kasama sa Pero nakalive ka ba nun? Si Rizel. Rizel, ikaw Nakalive ka na nun or paborito ka namin. Hi, Rizel. Next guest. Oh, The roast. Okay, phone ka na. Gusto niyo mag-guess. Gusto niyo Ayan. Sige. Isip ka na rin ng sarili mong topic. Attention span. Decline ng attention span. 25 minutes lang yung podcast natin doon. Yan ang topic kay Rizel. Rizel. Yan. Ayan Bakit ang mga- disadvantages of social media. Ilan taon na ba si Rizel? Ilang taon na si Rizel? Cheska, 28? 48? 29? Ka-age natin. 27 ka boy, hindi ka Gen Z. Kaya wag mong sabihin yung attention span. Kaya dito ka dito. Pero ang kwento niya, parang, ito kaka-tiktok ko, nasira yung attention span ko. Hindi. Oo. Pero mali mo yun. Pero, Nang away. wait lang, first time nakapanood siya ng buong episode dahil pinilit namin. Hindi talaga siya nanonood ng buo. Hindi nga. Kahit sa background lang? Bakit? Pero kaya mo, KMJS, ang haba-haba yun. Nag-iisa ba siya? Alam ko na kung bakit dyan sa KMJS. Kasi alam mo yung style ng KMJS, yung staggered. Parang one topic. Tapos after na naman, part 2 tayo after ng episode. Ganun siya. TikTok na TikTok, ganun part 1. Kailangan na ganun talaga. Tsaka yung mga content na gusto ng mga Pinoy ngayon, laging may change ng angle. Alam mo yun, kahit same camera frame, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Parang, Sorry to the Lisa. hindi, ganun yung gusto nila kasi yung parang attention span nila na Pero ganun talaga yung KMJS. Ako nga nanonood doon, litong-lito eh. Nasang topic na ba tayo? Kasi mahilig sila yung yung first scene.
tatlong topic, tapos yung part 2 ulit after ng Para commercial. kasi hindi sila mabore yung mga tao. Oo, yun. Pero, Nakakalito. pero sana hindi kayo nabobore. Oo, pero ngayon sana hindi kayo nabobore. So, Rizal, ano ka namin? Rizal, Gigas ka next namin ka. next time. Oo, tapusin na natin itong May episode. susunod na. At dahil dyan, Dahil dyan, sana i-follow, kahit ka-cancel yung mga sinabi ko today, i-follow nyo pa rin kami sa Monday na naman, sa YouTube, sa Instagram, TikTok, sa Apple Podcast. I-rate nyo ng 5 stars. Kung sa Spotify kayo nanonood, kung sa YouTube, subscribe, like the video, share, lahat, all that good stuff. And see you on Monday. Paalam! Parang lungkot ng see you on Monday natin.